Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. Dito, walang sarswela. At ngayon, sa balitaktakang Boxer Shorts, kumpirmado na ang pagbabalik ng dating 4-weight World Boxing Champion Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. This coming March 15, dyan sa Yokohama, Japan. Haharapin ni Donaire Jr. ang number 4 rank contender, ang Japanese prospect at power puncher na si Riku Masuda. Magandang laban ito at napaka-importante para sa karera ni Nonito Donaire Jr. Ang labang ito ay binansagang WBA Title Eliminator Match. Ano ba ang ibig sabihin ng Title Eliminator Match? Hindi pa ba sapat ang pagiging number 1 contender ni Donaire Jr. para masiguro na muli siyang mapapalaban para sa kampyonato? Alam nyo, masyadong komplikado, masalimuot at magulo ang polisiya ng WBA pagdating sa mga champions at contenders nito. Kaya ating pag-uusapan yan. And of course, let's check out itong credentials ni Riku Masuda. Talaga bang serious threat siya kontra kay Donaire Jr.? Donaire Jr. versus Masuda. Pag-usapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. At ngayon mga kaibigan, ating pag-usapan ang pagbabalik sa boxing ring ng ating natatanging The Filipino Flash, Nonito Donaire Jr. This coming March 15, dyan sa Yokohama, Japan, haharapin ni Donaire Jr. ang number 4 contender, ang Japanese prospect at power puncher na si Riku Masuda. Magandang laban ito at napaka-importante sapagkat diniklara ng WBA ang labang Masuda versus Donaire as a WBA Bantamweight Title Eliminator Match. Ano ibig sabihin ng Title Eliminator? E di may mai-eliminate, ganyan lang kasimple. Yung matatalo ay mai-eliminate sa title picture. At yung mananalo naman will be guaranteed a shot at the next world title fight available. Kung ano yung magiging susunod na world title fight, he will be guaranteed to fight for it. Ngayon, ang tanong ninyo, marahil ito. Number 1 rank contender na si Donaire Jr. Bakit pa niya kailangan lumaban sa isang title eliminator match? Hindi ba sapat na ang pagiging number 1 contender niya? Alam nyo mga kaibigan, dati-dati, ang adhikain ng isang boksingero ay makaabot sa number 1 ranking para masiguro siya mapapalaban na para sa isang world championship. Pero iba ang alituntunin ng WBA. Ang WBA napaka-masalimuot ang kanilang championship structure at rankings. Hindi porket number 1 contender ka na ay garantisado na ang isang title shot. Sapagkat meron pang nauna sa number 1 contender. Believe it or not, number 1 contender ka na, ay meron pang nauna sa iyo. At ito ang mauna pa para mapalaban sa World Championship. Sino ito? Meron pa bang mas mataas sa number 1 contender? Meron. For the WBA. Nandyan yung kanilang champion in recess. Nandyan yung kanilang interim champion. Marami, mga kaibigan. Magulo. Number 1 contender ka na, ay meron pa palang nauna sa iyo. May champion in recess, may interim champion, etc. So itong si Donaire, na number 1 contender na ngayon, ay maghihintay pa sapagkat meron pang lumalabas ay nauna sa kanya. So in the meantime, para hindi naman sa kalawangin, eto nga, WBA Title Eliminator Match kontra kay Masuda. Now, para higit nyo maintindihan ang sitwasyon mga kaibigan, balikan natin. Ito naging laban ni Donaire kontra kay Seiya Tsutsumi last December. Ang laban na iyon ay para sa regular na WBA Bantamweight title na tangan-tangan ni Seiya Tsutsumi. Napalaban si Seiya Tsutsumi pero nanalo pa rin siya via a 12-round close decision. Talo si Donaire Jr. sa nasabing laban. Pero maganda ang kanyang naging performance kaya ang WBA nirank pa rin siya as the number 1 contender in the Bantamweight division. Ngayon, like I said, hindi pa si Donaire ang kaagad na mapapalabang kay Tsutsumi. Ang isipin nyo agad, rematch na ito. Number 1 contender nga si Donaire. Hindi po. Again, balikan nyo yung sinabi ko na complicated title structure ng WBA. Si
Seiya Tatsumi ang regular na bantamweight champion. But last year, after he defended the title against Daigo Higa, nagkaroon po siya ng mga injuries sa kanyang mata at kinakailangan siyang operahan. Kinakailangan niyang makarecover. So since hindi siya pwedeng magdepensa ng corona, ang ginawa ng WBA ay diniklarang champion in recess si Seiya Tatsumi. Magbakasyon ka muna, magpagaling ka muna. Ngayon, walang kampiyon kasi nagpapagaling. Ang ginawa ng WBA, nag-recognize muna ng interim champion. Ito yung Amerikanong si Antonio Vargas. Nung matagal pa rin ang recovery ni Seiya Tatsumi, na-promote na to full-time WBA bantamweight champion itong si Antonio Vargas. But as the new champion, obligado si Vargas na i-defend ang titulo not against the number one contender but against the champion in recess na pabalik na. Ito yung si Seiya Tatsumi. So nung magaling na si Seiya Tatsumi, ikinasa na ang bakbakang Seiya Tatsumi at Antonio Vargas. Last year dapat yan. Pero nagkaproblema ang regular na kampiyon na si Antonio Vargas sapagkat namatayin siya sa kanyang pamilya, namatay yung kanyang nanay. At sinabi niya sa WBA, hindi niya pwede i-depensa ang corona sapagkat siya nagluluksa pa. So wala siyang problemang pisikal si Antonio Vargas. Ang problema niya ay isang family tragedy. So alam nyo, kung ano ginawa ng WBA? Si Vargas naman ang idideklarang champion in recess. O pahinga ka muna. At itong si Seiya Tatsumi, na malusog na, ay binalik bilang regular champion. Regular champion, mga kaibigan. So, anong nangyari dito? Regular champion, si Vargas, siya naman ang naging champion in recess. At dahil nga po hindi natuloy yung labang Tatsumi at Vargas, because of the family tragedy ni Vargas, nakasingit last December si Nonito Donaire Jr. Yan ang dahilan kung bakit biglang napalaban si Donaire for the WBA Bantamweight Championship. Ngayon, nananatiling number one contender si Donaire. But like I said, lumalabas, it's not a guarantee. Dapat ini-expect natin immediate rematch kontra kay Seiya Tatsumi. Pero hindi po. Sapagkat yung champion ng recess si Vargas, ipabalik na. Yan ang sinasabi ko sa inyo na komplikadong ranking at championship structure ng WBA. Number one contender si Donaire, pero pabalik na yung champion in recess At ang sabi ng WBA kay Seiya Tatsumi, unahin itong si Antonio Vargas. Sapagkat okay na si Vargas, wala namang problemang pisikal, nakapagluksa na siya sa pagkakamatay ng kanyang nanay, he's ready to go. So, ito lang ang magiging sitwasyon dyan, mga kaibigan. Mauna si Antonio Vargas. Paglalaban na sila finally ni Seiya Tatsumi. But it can get complicated. Sapagkat si Seiya Tatsumi, basag yung ilong kay Donaire Jr. At mukhang nagpa-opera na naman itong si Seiya Tatsumi. So we do not know kung anong status niya. Baka mamaya maging champion in recess na naman ito. So far, ang sitwasyon ng mga kaibigan ngayon ay ito. Kung okay si Seiya Tatsumi, he will defend the WBA Bantamweight Championship kontra sa champion in recess na pabalik na si Antonio Vargas. In the meantime, si Donaire, na dapat sana inaasahan natin immediate rematch kay Tatsumi, hindi po mangyayari yan. Dahil nga sa setup na ito ng WBA. So, maghihintay muna si Donaire Jr. At iniutos ng WBA kay Donaire Jr. na hindi ka pwedeng papetis-petis lang, hindi ka pwedeng maghintay dyan. Labanan mo si Masuda in a WBA title eliminator match. So, ibig sabihin, habang naghihintay si Donaire Jr. sa kung sino mananalo kay Tatsumi at kay Vargas, i-eliminate naman niya lahat ng pwede niya maging kakumpetensya for a next title shot. At isa dyan ay si Riku Masuda. So that's why we're having this WBA title eliminator match. So whoever loses will be eliminated from the title picture. Whoever wins will be guaranteed a shot at the next available world title fight for the WBA Bantamweight title. Okay na, mga kaibigan. Pero alam niyo ba kung gaano ka-complicated, kung gaano ka-gulo ito? Last December, mga kaibigan, ang dating 4-weight champion ng Japan na si Kazuto Ioka ay umakyat sa bantamweight division. And he also won a WBA title eliminator match. Ano ba ito? Ano to kay Donaire? Parang second WBA title eliminator match. Itong kay Masuda. Ang gulo, mga kaibigan. Ang gulo nitong WBA talaga. But just the same, sabi nga po natin, remember,
si Donaire is also ranked number 1. Pwede niyang i-argue, okay, number 1 ako at magiging winner pa ako ng isang title eliminator match. Dapat ako mauna at hindi si Kazuto Ioka. Yan po ang sitwasyon dyan, mga kaibigan. That's how complicated it is. That is how kagulo ng sitwasyon dito sa WBA. Kaya sabi nga po natin, itong WBA talagang kung ako lang masusunod, tanggalin na sa equation to sapagkat namumuro na, naguguluhan na mga tao sa kanyang title structure. But etong sitwasyon, like I said mga kaibigan, para maliwanagan kayo, ang regular champion, si Seiya Tatsumi. Ang number 1 contender, si Nonito Donaire Jr. Pero hindi immediate rematch. Sa halip, yung champion in recess, si Antonio Vargas, magbabalik, at yun muna uunahin ni Seiya Tatsumi. Now, in the meantime, Donaire will try to eliminate yung kanyang maaaring maging kompetensya for the next world title fight available. At yan ay si Riku Masuda. Kaya magkakaroon ng WBA title eliminator match. Yung kay Kazuto Ioka ay bahala ng WBA kung paano nila re-resolvehin yun kapag nagreklamo si Kazuto Ioka. Sapagkat Kazuto Ioka can also say, hey, by the way, I also won a title eliminator match last December. Paano yan? Bahala na ang WBA dyan. Pero si Donaire, number 1 contender, and possibly a winner of a WBA title eliminator match. Mas malakas ang kabig ni Donaire sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero siyempre mga kaibigan, kinakailangan manalo ni Nonito Donaire Jr. at mabigat po yung Riku Masuda. Ang record nito, 9 wins, 1 talo, 8 by knockouts. Yung huling 6 na laban niya, puro tulog. Okay? Ang tanging talo niya came in 2023 in a battle for the Japanese Bantamweight Championship, si Seiya Tatsumi ang tumalo dito kay Riku Masuda by decision. So, yan po, magandang sitwasyon dito. But this kid, mga kaibigan, has since won his last 6 fights. And in 2024, kung maalala nyo, si Masuda, ginamitan lang ng isang body punch in 1 round, knockout si Jonas Zoro Sultan. Tulog si Sultan na pairi sa lakas ng power punch sa bodega ni Riku Masuda. Now, this is going to be a good fight mga kaibigan. Batang-bata yung Masuda, only around 28 years old. Matangkad po ito, around 5'7", kaliwete ang batang ito. Ang build niya parang Junto Nakatani payat na pahaba, Yan po ang style ito. Puncher, boxer ito. Itong si Masuda. Bumoboxing, pero do watch for his knockout power. The kid has 1 punch knockout power. Pinakita niya, hindi lang niya kay Zoro Sultan at sa iba pang laban niya. Pinakita niya ang kanyang 1 punch power. Yung kanyang body punch, malakas. Malakas po yung kaliwa nitong si Masuda. But he is relatively inexperienced. Yun naman ang advantage ni Donaire. But Donaire, 43 years old, baka over-experienced na. Yun naman ang problema ni Donaire at age 43. He is battling not only Masuda, but old age. Yung ika nga naging mileage ni Donaire, yun ang kalaban ni Donaire, mga kaibigan. Pero sabi nga po natin, tinan natin, sapagkat ang experience, no doubt, ay na kay Nonito Donaire Jr. Now, this should be a good fight. We'll try to preview it kapag malapit na ang laban, mga kaibigan. For the meantime, yan muna ang ating nakikita sa sitwasyon ngayon ni Nonito Donaire Jr. Napakahirap at age 43, but you have to give credit to Donaire Jr. Pwedeng maghintay na lang siya, but instead, he is figuring in a title eliminator match kontra sa batang Masuda. He's trying to eliminate all other contenders for the world title para siya na lamang ang maging available. The moment na maglaban si Tatsumi at si Vargas, kung sino man nanalo sa kanila, ay nandun na, nakaposisyon na si Nonito Donaire Jr. Sana nga, yan ang mangyari mga kaibigan. Pero malaking balakid ang kinakaharap ni Donaire kontra sa batang Masuda. Kaya susundan po natin ang labang ito mga kaibigan because alam nyo, ang laban ni Donaire ngayon, any fight could be the last fight para sa legacy ni Nonito Donaire Jr. His legacy is basically intact. Okay na But we have to give credit to Donaire. Gusto pa rin niya lumaban, he feels he is still capable at age 43. At age 43, if he does become a world champion again, he will become the 3rd oldest boxer to become a world boxing champion. The oldest, of course, is Bernard Hopkins, number 1. Number 2 is George Foreman. Gustong maging number 3 oldest boxing champion nitong si Donaire. Yan po
ang hinahabol ng The Filipino Flash. At yan ang buod ng Boxer Short for the day. Sana po ay naliwanagan kayo sa napaka-complicated na title structure ng WBA. Ibang klase po. Yung kanilang rankings, yung kanilang title picture, akala mo number 1 contender ka na. Akala mo, ibig sabihin, automatic na ang iyong title shot. Hindi pa pala. Meron pang nauna sa iyo. Meron pang champion in recess. Meron pang mga interim champion. Kung ano-ano, mga kaibigan. Ha? Kung ano-anong klaseng mga sitwasyon ang create ng WBA. Nandiyan na yan, tanggapin na natin. So muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po. We're running at 114,000 subscribers. Hindi ko po inakala yan sapagkat ako naman kahit baka 1,000 lang, okay na ako Satisfied na ako sapagkat ito naman hobby lang po natin. But maraming salamat po na may natutunan kayo. Ako si Attorney Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang.